Halimbawa, last day na tomorrow, tapos bakasyon na, sine die na, di ba? Ang susunod na dyan, July 6. Yung July 6 is not a normal session ng Senado. Yan yung first day impeachment as a trial court. So, pagbukas niyan, siya yung magko-convene ng Senate as a trial court, di ba? So, ibang animal na yan. Hindi yan yung regular na session ng Senado. Pwede ba siyang paltan dyan? Habang umaandar na, yung, ano yan, magbobotohan sila ron? Ano mangyayari dyan? Kanya, it's a trial court. So, pwede ba sila magbotohan doon? Hindi naman yan yung regular session ng Senado eh. So, ano yan, i-house nila yung magko-convene? Yung ganun ba, nakalagay ba yan sa rules? So, yan yung medyo delicate eh, yung gray area na yan, pagbukas ng Senate as a trial court sa July 6. Ako tingin ko, pwede silang habang naka-convene pag pinampas na yung gabel, i-convene niya as Senate as impeachment court. Pero mga senador pa rin naman yun eh. So kung may magmo-motion na teka muna, isang tabi muna natin ang impeachment court at mag-convene muna tayo as Senate in session, since nandito naman tayo lahat. Kasi meron kaming gustong erase at makakakuha ng majority support yon, then they can transform themselves into yung Senate, regular Senate ulit. Diba? Kasi isa naman talagang sombrero nila yun eh. And then in that capacity, pwede silang mag-elect ng panibagong Senate President. So ako, wala ako nakikitang hadlang na kung nandun na sila sa building, makakasama sila lahat doon at merong majority na susuporta doon sa ganitong klaseng motion, walang hadlang na papapalitan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Although, matagal-tagal pa yun. July. Kung ipadlock. Grabe naman kayo. Ay, nako, di ba? Kanina lang sa Nedo, nung nagsasalita si Attorney Barry, I was supposed to ask you, who would tell him? Kasi yung pamantayan na binabanggit niya, applicable lang sa taong hindi katulad ni Alan Peter Cayetano. Ikaw si Alan Peter Cayetano ka na naniniwala ka yung ginagawa mo. Desisyon eh, o kalooban ng Panginoon eh. Na kahit i-doubt ka ng maraming tao, pero yung Panginoon hindi ka dinadoubt. Hindi ka tatabla ng hiyak eh. Tama. No? Yan ang problema eh. No? This is beyond ideology. This is beyond politics. Pananampalataya ito eh. So paano mo lalabanan yun? Ang hirap. Nung isang araw, meron ako nakausap ng mga dating taga UP Diliman na nakakasabayan si Alan Peter Cayetano sa UP nung undergrad. At pinaalala nila sa akin na dati pa lang, estudyante pa lang yan, member ng student council, meron ng mga issue sa kanya na ganyan. Diba? Yung yung infamous... Ang dami nun eh. Yung alam yun? Alam mo ba yun? Yung infamous na nagkaroon ng rally, tapos ina-arresto siya, tapos yung don't touch me. Don't touch me, I'm the son of. Tapos hindi siya hinuli, tapos ang nahuli yung mga ibang mga kasamahan niya. Yun. Son of ano? Of the senator. Of the senator. Ni kompanyero. So, kasi hindi sabi siya ng mga kausap ko, bata pa lang yan, ganyan na yan. Inaasahan mo, di ba? Pero Barry, nag-aaral siya sa Lasal. Nag-aaral ng high school, nag-aaral sa UP College. Tapos nag-law siya. Sa Ateneo. Pero lahat ng pinag-aralan niya sa eskwelahan, pinagkanulo na siya. Lasal naglabas ng statement. Laban sa kanya. UP naglabas. Yung mga Tamasa, Tugon, yung mga orgs niya sa UP. Tapos yung mga kaklase niya, no, sa Ateneo Law. No, parang kwan siya no? Hindi pa siya affected eh. No? Diyos nga kasi nasa likod niya, kayo naman. Okay. Naalala ko pa isang ka-ipokrito ni Alan Peter Cayetano. Talagang paulit-ulit yung sinasabi niya, naninindigan siya sa isang independent Senate. Dahil magkakaroon daw sila isang independent na impeachment court na didinig nitong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Maglolokohan pa ba tayo rito? Sino ba yung mga nandun sa kanyang unsexy majority? Unsexy kasi wala na si sexy eh. Wala na si Robin Padilla, Amy Marcos, Marcoleta.
Makaka-expect ba kayo na magiging unbiased to mga ito just because they took their oath as senator judges? At Sino yung may mga nagsabi public sa kanila statements na yung ano? iba dyan, ha? Yun nga, May public statement na sinasabi niya, tingin niya walang kasalanan si Sara Duterte. Diba? So, Yun nga, precisely. hindi tinatago eh. Si Robin Hood, public statement, di ba? Si Bato, public statement, di ba? Wala bang survey na alamin sino yung pinaka kinamumuhian na miyembro ng Senado ngayon? Ay, easily. Easily, may top 3 ka dyan. No? Easily. No? Siyempre, yung online seller. Online seller. No? Okay. Kung itatax mo yung kanyang lahat ng sinasabi, lalo na yung mga kasinungalingan, makakuha natin, maayos natin yung ating fiscal deficit sa dami. No? Tapos, siyempre, hindi masyadong malayo. Number 2, si Marcoleta. Diba? Biro mo, nahuli ka sa sarili mo salita. Sino ba tatalo ro? O, tayo naman, kahit di naman tayo ganun katalinuhan, hindi naman tayo magpapahuli ng ganyan, di ba? Yan, sobrang yabang, no? Sobrang entitled, no? Sobrang talino, nahuli sa sariling salita. Di ba? At siyempre, yung ikatlo, yung paborito ni Christian, no? Na talagang ang tawag doon? Smart shaming. Ini-smart shaming si Kwan. Yung mga smart katulad ni Bahari, ni Christian, no, huwag na akong sumama, hindi ako ganun kasumama. Mga genius daw kasi, yung mga taong kinikriticize yung sinabi niya. Genius daw. Ganun ba? Shaming nga siya, no? At yan yung pinaka-least, yan yung pinaka-latest niyang sinabi. Sa napakarami niyang sinasabi araw-araw. Diba? Ang yayabang nyo kasi pala no? Pero sa akin, okay na mas smart shame kaysa dumb shame. Shame. Correct. Oh. Tapos, siyempre, may ika-4 pa. No? Si Amy Marcos. No? Yan. Pero nandun siya sa baba ng listahan. Hindi siya top 3. Sabi ko na may hihirit ng ganyan eh. Hinihintay ko na yan eh. sabi ko na may hihirit ng pero bumaba yung ranking niya, di ba? Kumpara sa dati. Bakit? Kayo talaga. Bakit? Okay, wala. Factual lang. Bumaba. Hindi ko nagigets. Hindi ko rin nagigets. Sorry, dense ako. Hindi ko alam. Ano ba pinag-uusapan? Bumaba siya sa ranking. Bumaba sa ranking. Hindi ko pa rin nagigets. Ako talaga, ang hindi ko na-take, yung mga nag-iiyakan pa habang kinukuha si Jinggoy. Parang wow. Napakalaking bayani naman ng tao na to. Parang hindi hinuhuli dahil nagnakaw sa flood control. Di ba? Parang ano ba naman? Di ba? Hindi, nakakayak talaga kung ikaw isusunod. Diba? So, umiiyak sila para sa nakita nila yung kinabukasan nila doon sa nangyayari ng hapon na yun. Akala mo para kay Jingo yun? Hindi. Kinakabahan sila. Diba? Sen, okay na ba naka-recover na si John Vic sa paningin mo, Sen? Recover saan? At least nakita natin yung dibdiba na usapan sa Senado, no? At least na-serve yung warrant. Diba? Medyo at least nalinis siya ng konti yung nangyari before. Konti lang. Tsaka yung tinaasan niya ng boses yung yung anak ng Panginoon, di ba? Sir! Sir! Oo. Diba? Hindi natahimik. Tsaka may mga susunod pa eh. So, dapat mag-level up siya sa mga susunod. Dahil, ano na naman niya, magtatago na naman sa Senate, kung ano na naman, no? Tapos magsasalita na naman si Ambassador of Jesus Christ. Never in the history of the Senate na nangyari ito. No? Yung mga ganun-ganun na naman. Tignan natin kung yung mga susunod na kabanata. Tapos lahat sila magkapakita na naman doon para maghatid doon sa huhulihin. Nag-iiyak-iyak. Ganun. Oo. Pero may mga hindi naghatid. Oo nga. Oo. Totoo. Yun ba yung mukhang lilipat? Oo, may mga hindi naghatid. Either hindi lilipat o kinakabahan, baka sumunod sila. Or baka pag hinatid nila, ay ipasok na rin sila. Anong fearless forecast mo, Sen? Sino susunod?
Well, si Joel, no, unless magkaroon siya ng road to Kairos, tapos bigla niya madiscover na kailangan pala siya ng minority. Ganun ba? Yeah. Oo. Na ang paliwanag ni Senate President, Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, ay dahil sa isang plot. No? Kinukumbinsi sila, katulad nila Jingo, in exchange. No? In exchange sa kanilang mga kaso. Talagang no? Napakapuro, napakalinis nung kasalukuyang majority.